Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hi everyone, welcome back to my channel kung saan pinag-uusapan natin ang totoong buhay ng mga nurses, lalo na tayong mga Pinoy na nasa abroad, especially here in the US. So for today's video guys, I thought of making this video. Well, actually this idea came from one of our subscribers na nagsabi sa akin, why not do a content culture shock sa hospital sa US, especially dun sa mga bagong nurses. So, eto guys, yung i-share ko sa inyo is yung kung ano ba yung mga culture shock na na-experience ko sa 1 year ko dito. Not so new, pero but still new pa din kasi I just turned 1 year nung April 22. So, yun. And of course, I just hope that this video would somehow help our other co-nurses or colleagues na papunta na rito sa US or mga nagbabalak or nagpaplano na pumunta dito sa US. And at the same time, yung mga taong or mga nurses na curious lang kung ano ba yung mga culture shock sa hospital dito sa US. So, let's start! So, number 1 on the list, guys, is yung tinatawag na patient-centered approach. So, basically, dito sa US, guys, lahat kailangan dumaan sa pasyente, lahat may consent dapat ng pasyente. Kailangan dito mismong pasyente yung mag-agree or magko-consent ng mga procedures, mga test na yan. Kasi 'di ba sa Pilipinas madalas kumbaga family member or family yung nagde-decide sa pasyente. Dito hindi, kailangan pasyente talaga mismo. Kasi meron akong experience before nung nasa preceptorship pa ako. Tinanong ko yung preceptor ko kung pwede bang tanungin ko yung wife or yung asawa ng pasyente ko kung agree ba silang gawin tong test na to or yung procedure na to. Pero sabi sa akin ng preceptor, hindi, kailangan mismo yung pasyente yung tanungin ko at kailangan pasyente mismo magde-decide niyan. Hindi pwedeng yung relative, kailangan pasyente mismo. So, yun. Number 2. Ito yung guys talagang yung masasabi kong sobrang adjustment sa akin. Sobrang major as in major talaga. Culture shock. Yung electronic charting or yung documentation nila or yung electronic medical record nila. Na kasi nga syempre 'di ba guys, na-share ko nga sa mga previous videos ko na ang experience ko is last 2005 to 2009 or 10. So during those years na yan, syempre kopong-kopong pa yan. Hindi pa ganun ka-advanced yung technology, 'di ba? Syempre kahit na sabihin natin maganda yung hospital kung saan ako nag-work sa Pilipinas, ano pa rin, basic pa din, manual, nagsusulat pa rin sa charting, alamin yung manual. Kahit naman nang nag-Singapore ako, ganun din eh. Hindi pa ganun ka high-tech nung time na yun. So talagang culture shock talaga siya kasi ang dami mong aaralin. Well, by the way, dun sa hospital kung saan ako nag-work, Epic yung gamit namin. So sobrang convenient niya, sobrang maganda siya. Mahirap siya sa una pero madali pag natutunan mo talaga. You just have to get familiar and used to it, and mas ma-appreciate mo siya pag alam mo na. So yun. Sobrang convenient niya, and then efficient. Kumbaga, ang lang talagang kailangan talaga yung documentation is talaga detailed talaga. Parang katulad din naman sa iba, 'di ba, na parang kung nagawa mo yung isang procedure pero hindi mo siya na-document, considered hindi pa rin siya nagawa. Vice versa, kung hindi mo nagawa yan pero dinocument mo, considered done yan, 'di ba? And dito kasi yung documentation is real time. Meaning at this certain period of time kailangan nakapag-assessment ka na. Sa ganitong oras kailangan nakapag-medpass ka na, nabigay mo na yung mga medications mo. Otherwise, may percentage doon na magsasabi sa iyo kung saan ka mahina, kung ano yung dapat mo improve. At saka medyo nakaka-affect siya sa performance mo. So kailangan talagang yun, basta nakaka-pressure siya. But then sanayan lang din naman to. Sobrang ma-appreciate mo kasi sobrang madali lang, click lang, navigate lang, nandiyan na. So yun. Number 3 guys. Number 3, I would say equal treatment in the workplace. Dito kasi guys, walang seniority guys. Unlike sa Pilipinas, diba? Parang sobrang big deal sa atin yung seniority. Na parang pag senior ka doon, whether mali ka or tama ka pa din, diba? Parang ganoon. And sa atin kasi nakaka-intimidate eh. Diba? Dito naman, although nakaka-intimidate,
Pero at least dito kasi, parang open-minded yung mga tao na parang kahit first day mo or kung kahit 10 years ka pa dito or bago ka pa lang, it doesn't matter. Parang pwede kang magsalita, you can speak up, you can voice out kung ano mga gusto mong sabihin na walang judgment. Kasi sa atin, 'di ba, sa Pilipinas, pag ginawa mo 'yan, nako, markado ka lalo kung bago ka. Nako, yari ka talaga. Tatandaan talaga 'yan kahit na kung gaano ka pa nag-improve or kung gaano ka pa gumaling na nurse, markado ka na kung ano yung ginawa mo kahit nung bago ka, parang ganun. So, yun. Number 4, guys. Number 4, yung role boundaries and teamwork. Kasi dito, guys, may respective roles and responsibilities. Merong mga kanya-kanyang scope of work. Like CNAs, like PT, OT, ST. Diba? Mga case managers. Dito, merong sariling code team. May sariling mga rapid response team. So, basically, pag nurse ka dito sa US, hindi mo kailangang alamin lahat. Kumbaga, you're not obliged to know everything kasi merong taong naka-assign dyan na sila yung gagawa niyan. Unlike sa Pilipinas, again, parang pag sinabing nurse ka sa Pilipinas, you have to know everything, 'di ba? Kung hindi mo alam yan, hindi ka magaling na nurse. Parang ganun. So, yun. And by the way, guys, sorry, I keep on comparing Pilipinas sa US kasi nga Pilipinas naman talaga experience ko so wala namang iba, di ba? Well, nag-Singapore ako pero hindi naman din ganun kahaba. So talagang yung maging comparison ko is Pilipinas talaga. Hindi sa minamalit ko yung Pilipinas, kumbaga ito lang talaga yung mga na-experience ko, yung difference talaga. Di ba? Yun. And then number 5, guys, is yung cultural sensitivity. Kasi dito, guys, parang diba, sa atin sa Pilipinas, very casual tayo, pero dito sobrang politically correct sila. So, kailangan alam mo yung mga proper pronoun na gagamitin mo sa mga pasyente mo or even colleagues mo or sa mga co-nurses mo. Otherwise, mapagsasabihan ka. And never make some assumptions about gender, race, and religion. Ang point ko is you really have to ask question first. Huwag ka mag-assume. Yun. Kasi talagang napaka-sensitive nila dito when it comes to like yung mga pronouns na yan. So be mindful. Yun. Then number 6. Ito rin, guys, number 6. Medyo na-amaze ako dito kasi parang sa kanila break time is sacred talaga. So kahit yung ANM mo, manager mo, co-nurses mo, colleagues mo, talagang i-encourage ka nila mag-break. Usually sa amin 30 minutes, so bahala ka nang i-chop-chop yun kung paano mo gagamitin yung 30 minutes mo. Basta in one shift, kailangan makapag-break ka ng 30 minutes. So yun. And again, sa Pilipinas, kung nurse ka sa Pilipinas, wala kang karapatan mag-break. Alam mo yun? Kasi parang sa Pilipinas, every minute counts. Siguro kasi kaya ganun tayo sa Pilipinas kasi nga sa sobrang dami nating pasyente, hindi na natin magawang mag-break, even uminom ng tubig, even umihi, parang wala kang karapatan kasi parang masasayang yung oras mo na pwede mo pang gawin, marami ka pang pwedeng gawin sa pasyente mo other than mag-break ka. Alam mo yun? So yun, dito hindi, kailangan mo mag-break. And parang nakakatuwa rin dito kasi ganun nila bina-value yung profession mo as a nurse na syempre kailangan mo din mag-break kasi nga hindi naman easy yung mga pasyenteng hinahawakan mo, di ba? Lalo sa unit ko, sobrang challenging talaga siya. So, kailangan mo talaga mag-break in between para parang huminga lang. Ganun, parang i-clear mo lang yung mind mo or yung thoughts mo. So, parang yun, importante talaga yung break dito. So, number 7, guys. Number 7, I would say diverse colleagues. Kasi dito, guys, you will be working with a lot of different people, different nationalities. So, sobrang hindi mo lang kailangan aralin yung pagiging nurse mo. Kailangan mo ring pag-aralan yung mga taong makakahalubilo mo, makakasalamuha mo. Kasi nga, syempre, yun yung mga kasama mo. So, kailangan mo talaga makisama. Otherwise, ang hirap mag-work ng may kasamting ka, di ba? Na parang ganun, na hindi ka comfortable. So, yun. So, ang hirap din niya sa una, guys, kasi parang kailangan mong aralin lalo na yung accent nila. Ay, grabe, isa rin yun talaga sa
isang struggle din talaga na minsan mapapakamot ka na lang talaga sa ulo kung ano yung mga pinagsasabi nila kasi hindi mo sila maintindihan. Pero syempre gradually you'll get used to it kung lagi mo sila na-encounter, lagi mo sila nakakasama. So natututunan mo naman yan eh. It will take some time talaga. So yun. And last but not the least guys, I would say empowered patients. Dito guys talaga, patients know their rights talaga. Alam talaga ng mga pasyente yung mga karapatan nila. So hindi ka pwedeng ano lang, alam mo yun, yung patsambahan kasi nga alam nila yan eh. Hindi mo sila pwedeng lokohin na porket nurse ka na hindi nila alam yung ginagawa mo. Naku, alam nila yan. Lalo na meron nga akong incident dati na sa medication. Nakakatuwa kasi parang ano na siya 97 years old. Pero grabe guys, alam na alam niya pa rin yung mga gamot na iniinom niya. Yung kulay, yung shape, alam mo yun, yung pangalan, alam nila yan. So, hindi ka pwedeng magloko-loko sa kanila. So, yun. And, syempre, on the other hand, ma-share ko lang, maidagdag ko lang. Nakakalungkot lang din talaga minsan kasi may mga tao pa rin. Well, hindi lang naman dito sa US kahit naman sa ibang bansa, di ba? May ganito talaga na may mga tao talaga na parang ang tingin nila sa ating mga nurses is katulong, utusan. Alam mo yung may mga ganun pa rin talaga na which is nakaka-upset kasi nga hindi naman tayo nag-aral ng almost 5 years, 'di ba? Para lang tratuloy ng ganun or hindi tayo nagpakahirap mag-process ng mga papeles natin, mag-take ng mga exams or ng mga ng NCLEX, ng IELTS na yan or kung anong English exam yan na para ganun nila, diba? So, yun din talaga na kaya kapag nandito ka, kailangan mong tatagan talaga yung loob mo, kailangan sobrang habaan mo yung PC mo, yung pasensya mo, kasi nga, kung hindi talagang makakapatay ka ng pasyente na joke lang. Kung baga masasakal mo talaga sila kasi mapipikon ka talaga. So, kailangan you have to keep your cool talaga. So, yun. So, yun basically, yun lang guys yung mga naisip ko ngayon. Guys, kung meron pa kayong mga na-experience other than sa mga na-mention ko, so please comment down below guys para at least makatulong tayo dun sa mga co-nurses natin or mga colleagues natin na gustong pumunta dito or papunta na dito or nagpaplanong pumunta na para ma-prepare ba sila mentally, psychologically, emotionally na kung ano ba yung mga pwede nilang ma-expect pag nag-work na sila dito sa US. So, yun. So, I hope guys nakatulong ako sa inyo or nagkaroon kayo ng kahit brief idea kung ano ba yung mga culture shock at mga pwede yung i-expect pag nandito na kayo sa US and especially dun sa mga who work as a USRN, diba? So, yun. So, yun lang guys. So, and before we end this video guys, siguro na lang, quick tips if you're adjusting or preparing to be a nurse here in the US. So, number 1 guys, be open and be observant. Kumbaga, observe things, observe how things are being done. Like yung patient care, communication style, even hospital routines. Like, hindi naman lahat kailangan mong gawin agad. Diba? Pwede mo namang matutunan yun, pwede mong, kumbaga matuto ka sa panunood, sa pag-observe. So, by that, at least pag ikaw na, alam mo na yung mga dapat mong gawin, yung mga do's and don'ts. So number 2 guys, don't be afraid to ask questions. Actually guys, personally, ito yung hirap ako talaga kasi ayoko nagtatanong talaga kasi parang ayoko magkaroon sila ng impression sa akin na parang ang bobo ko kasi ang dami kong tanong. Pero guys, dito hindi. The more na magtanong ka sa kanila, mas na-appreciate nila yun kasi parang mas nakikita nila yung determination mo to learn and at least nakikita nila na gusto mo talaga maging isang safe nurse kasi mas minimake sure mo kung tama ba yung gagawin mo or tama ba yung mga magiging decision mo. So, okay sa kanila yung ganun. Kumbaga guys, mas okay na magtanong kaysa mag-assume. Kasi mostly dito sa US, mas na-appreciate nila yung mga nurses na honest and nagkakaroon ng initiative. So, kailangan pag may tanong ka, magtanong ka. Ako, yun din naging problema ko. Kasi ako yung way of learning ko kasi mas gusto ko yung dinidiscover ko yung sagot sa mga tanong ko on my own rather than asking questions. Pero syempre guys, if it's something that would like compromise the safety of my patient, of course I would definitely ask questions talaga. Hindi pwedeng hindi, 'di ba? So, grabing lawsuit dito, so kailangan mo maging safe. Kailangan mo magtanong pag hindi ka sure. So, tip number 3 guys, learn from every shift. So, nobody expect you to learn everything in one sitting na agad-agad, di ba? Kumbaga, it will take some time.
gradually, yung learning natin, gradually naman yan eh. But then I would suggest na parang every shift kailangan, kumbaga, take it like every shift is a learning opportunity na hindi lahat kumbaga i-expect mo na flawless. Kumbaga madalas mas natututo ka pa dun sa mga flaws na nangyari kasi at least next time na may encounter mo, hindi mo na siya ulitin kung mali man yung nagawa mo, di ba? And I would suggest din na every shift, or kasi ako personally ginawa ko noon, every end ng shift ko noon, nag-take note ako ng mga cases na na-handle ko, tapos kung ano ba yung mga interventions na ginawa ko, kung paano ako nakipag-communicate sa doctor, di ba? Usually naman, SBAR yan, yung situation, background, assessment, and recommendation. Actually guys, personally, sa recommendation ako medyo na off kasi nga parang I don't wanna sound like arrogant or parang nagmamarunong. Kumbaga, ako ang ginawa ko na lang is parang after ko mag-refer, sasabihin ko sa doctor, Doc, I have done this, blah, 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 blah. So, what else do you want me to do? So, at least in that, parang open-ended siya, diba? Parang hindi siya, ang dating sa doktor, hindi yung parang inuutusan mo sila, hindi ka arrogante, hindi ka parang ang yabang mo na nagbibigay ka ng command sa kanila, parang gano'n. So yun, sana makatulong sa inyo yun na parang yun na lang yung gawin yung ano sa kanila. Parang yun na lang yung sabihin nyo sa kanila na parang after you have done all these interventions na yan, parang just ask them, what else do you want me to do, doc? Parang gano'n. And then, last but not the least, I would say, be kind to yourself, guys. Culture shock is part of the journey. Kasi ito rin yung isang naging problema ko na parang na-upset ako, na-frustrate pag may mga bagay ako hindi nagagawa noon. Pero take it one at a time talaga. Kumbaga, learn step by step talaga. Kumbaga, step by the step yung pag-success na yun eh. Kumbaga, sumakses ka eh. You know, step by the step yan eh. Hindi mo expect na sa success ka agad eh. Step by the step yan, di ba? Sabi nga ni Ninya. So, yun. Normal lang na sobrang overwhelmed ka, lalo na tsaka tulad ko na ang tagal na wala sa bedside. Talagang overwhelming siya, guys. Sobrang big adjustment siya. Ang dami kong kailangang habulin in terms of theories and concepts. But then, kaya naman siya eh. Hindi naman siya mahirap sa umpisa, pero kakayanin naman talaga eh. Kumbaga, take it one at a time. Take it a day at a time, parang ganon. And kumbaga, adjustment kumbaga adjustment is not a race. It's a process, 'di ba? It's a process. Kailangan mong pagdaanin yung mga bagay-bagay, 'di ba? So yun lang guys. So I hope marami kayong natutunan or may napulot kayo kahit paano sa video na ginawa natin today. So yun nga guys. Always remember guys, if life challenges you, always find ways to stay positive and be positive, guys. Tough times are just temporary and that these too shall pass. So push lang tayo guys, Pinoy RNs, soar high, you've got this. Sa mga waiting up until now, just pray. Kumbaga, mas pinapaganda lang ni Lord yung maging journey nyo dito sa US. So, wag mong madali. Basta keep the faith, guys. Keep the faith. Pasasaan at na mapupunta rin kayo dito. Nauna lang talaga kami. So, yun lang, guys. So, guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow for more.